Nay, anong klaseng hayop ang gumawa nito? Hindi hayop ang gumawa niyan, anak. Hindi rin tao. Sige na, sisikat na ang araw. Papasok ka pa sa eskwela. Ako nang bahala dito. Sige na, sige na. Nay, papasok mo ako. Sige anak, mag-iingat ka. Tang, tutulungan ko na po kayo. Salamat, iyo. Sandali lang, students! Ano ba? Pwede ba tumahimik muna kayo? Nakikita niyo nag-uusap kami rito. Hindi kami magkarinigan. Tumahimik kayo! Mama ko po munang dumating. Kasabay ko po yung isang estudyante. Nakita ko po na punong-puno na ng estudyante ang room na ito. At yan po ang dinatnan ko. Naku, nakakatakot. Nakakadiri po talaga. Diyos ko, sino kaya may gawa nito? Siya, sige. Yung mga estudyante niyan, ibalik muna sa classrooms nila. Sige, bumalik muna kayo sa classrooms nila, ha? O, sige na, sige na. Magsibalik muna kayo sa classrooms nyo. Yari ka na naman, Pao! Bakit ako? Bakit ako raw, oh? Ako? Kita mo ikaw nga huling umuwi kahapon eh. Magdidilim na, andito ka pa rin. Sinong may sabi? Ako! Nakita nga kita mismo doon sa classroom, eh! Sinungaling ka! Sinungaling daw, oh! Dinala ko lang yung mga bola dito. Saka trabaho ko yun eh. At hindi ako nagpunta doon. Yun ang sabi mo! Hey! Boys! What's happening here? Boys! Ma'am, matapang tong si Boy Agimat, eh. O sige, tama na yan. Tama na ba? Nakakahiya ka. Pinapatulan mo. Alam mo naman lagi naghahanap ng gulo ang mga yan. Tama na nga. Isa ka pa. Nagpapaloko sa Raulo mong kaibigan na yan. Kung sa bagay, may sayad ka rin naman, eh. Kaya bagay nga kayo magsama. Enough, boys! Para kayong mga bata! Nananahimik kami dito, eh. Bigla ako sinugod niya ni Boy Agimat, eh. Nakita niyo naman, di ba? Totoo ba yung Pao? Hindi po, ma'am. Totoo po yun, ma'am. Wala nga po kasalanan si Arbon. Bigla po niya tinulak. Oo nga, ma'am. Pati-tuloy ako nadamay. Eh, gusto ko na maawatin yun. Pero eh. ma'am, Nakita niyo na, ma'am? Inaawat niyo na kami. Bigla pa rin ako sinugod. Salamat ka pala sa pagtulong mo sa akin, Jaira. Ingit lang yan sa'yo. Palibasa, mas marami kang kaibigan. Ganyan na yan, eh. Sira ulo. Suot ng agimat na hindi naman gumagana. Eh, paano na lang, ma'am, kung wala kami dito? Baka may nangyari na kay Armon. Pati kayo madamay. Di nilang alam mahilig sa gulo yan eh. Okay, okay. Keep quiet. Pao, I want you to go to the principal's office right now. pero ma'am. Palagi na lang nila akong ginaganyan eh. Para bang wala silang ibang nakikita kundi ako. Lagi na lang nila ako pinagbibintangan. Eh, ang init kasi ng ulo mo. Eh bakit? Mababayaan na lang ba kita iniinsulto nila? Kawawa naman si inay. Kapag nalaman niyang nangyayari sa akin ngayon dito. Nadagdagan na naman ang problema sa bahay eh. Kanina, pagising ko. Hindi ko maisip, patay na pala lahat ng alaga naming mga manok. Para bang yun nangyari sa atin ngayon dito? Ganon na ganon. Kawawa naman siya. Imbis na makatulong ako sa kanya, parang mas lalo pa siya nabibigyan ng problema. Mula nung mamatay si Itay, di ko man lang siya nakitang nakangiti. Parang ang bigat-bigat ng
dinadala niya. Huwag kang mag-alala. Maayos din ang lahat ng ito. O sige, pumasok ka na. Baka mapagalitan ka pa ni ma'am. Sinisigurado po namin sa inyo wala pong hihipo. Wala pong gagalaw sa classroom. Opo. Hihintayin po namin kayo. Okay. O sige po. Good Ah, morning sige po, po. ma'am. Pasok ka na. Good morning po, ma'am. Are you okay, Mr. Gomez? Ano po, ma'am? Ang sabi ko, kung okay ka lang. Abay, para kang nakakita ng multo ah. Opo. Ano ka mo? Sorry po, ma'am. Well, anyway. Bakit ka nga pala pinadala dito? Ma'am, nakikiusyoso lang po ako doon sa kwarto. Tapos, Miss, ano ba talaga nangyari? Sir, kasi pagdating ko po, ganito na rin po yung dinatnan ko. Namuha niyan. Hoy! Yan ang bang punishment sa'yo? Ang dali na na! Boy Agimat! Pagkatapos mo dyan, damuha mo rin yun sa bahay namin, ha? Grass cutter ka! Grass cutter ka! Grass cutter Buti nga sa'yo! Grass cutter ka! Ewan ko, dapat maimbestigahan yan. Ay, sorry po, excuse me. Nasaktan po ba kayo? It's all right, it's all right. Ay, excuse po. Uy, ano bang ginagawa niyo dyan? Kanino ko pa kaya kayo nahanap? Hindi niyo ba alam na galit na sa inyo si Miss Epilepsia? Tita naman kayo. Naku, patay tayo. Baka mahuli Halika na, tayo. halika na, halika na. Sige, tara na. Tara. Kalokohan! Kung ginagamit lang nila ang kanilang kukote, yan ay hindi gawain ng isang bata. Yan ay gawa ng maligno. Hindi kayang gawin ng tao. Mukhang naparusahan ka yata, ha, bata? nakipag-away po kasi ako kay Armon eh. Na naman. Hampus ako'y talo ka na naman. Bay, ba't di mo matalo ang armon na yan? Ba't di mo gamitin yung agimat mo? Hindi ko po alam kung paano. Anong silbi ng isang agimat kung hindi mo alam gamitin? Saan mo ba nakuha yan? Bigay po sa akin to ng tatay ko eh. Dapat sana, ituturo niya na po sa akin. Pero, namatay na po siya eh. Sa aksidente. Gusto mo ba talagang malaman kung paano gamitin ang agimat na yan? Siyempre po. Bakit? Tuturuan niyo po ako? Marunong po kayo? Hindi. Uy, hindi ko alam eh. Pero, doon sa may balikat ng kabundukan, sa labas ng San Roque, meron dong isang matandang ermitanyo. Doon sa may gilid ng talon, doon mo siya makikita. Magbaka sakali ka, baka matulungan ka ng matandang ermitanyo. Alam mo ba, hindi pa magsara na ka. Oo nga. Hoy, Oka. Manong bilis-bilisan mo dyan. Baka Pagbilan maabutan po tayo ng ng nakakatakot Crystal na Ito, atungan. Abay, mahirap na.
Siya nga pala, saan ba nanggagaling yung alulong na yun? Magdamag na naririnig ko kagabi. Isipin mo eh, nakakakilabot pakinggan. Para bang may hayop na sinasaktan. At merong umiiyak. Hindi lang yan. Nabalitaan ko kagabi kay Lilia. May nakita raw siyang manananggal. Mabuti na lang, nakatakbo siya at nakapagtago sa loob ng simbahan. Naku, Diyos ko. Nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Atty. Jokno? Lahat ng baboy niya, halos nangamatay lahat. Las-las ang leeg, wak-wak ang dibdib, labas lahat ng laman loob, at nawawala ang puso. Ano ba nangyayari sa Nay, mano po? Kawang ka ng Diyos. Nay, bakit po? Wala, anak. Napagod lang siguro ako sa pagtatrabaho. Nay, baka pwede na po ako magtrabaho para makatulong kahit konti. Hindi, Pao. Hindi mainam yun. Hindi dapat. Mas mahalaga na makatapos ka ng pag-aaral. Yun ang dapat na palagi mong iniisip. Napapagkasya pa naman natin ang pensyon na naiwan ng tatay mo eh. Nay, naalala niyo naman po ulit si Itay, ano? Biglang-bigla kasi. Nay, Hindi ko akalain. Ayan na naman. Gabi-gabi na siyang umaatungal. ano po ba yun, Nay? Hindi ko alam, anak. Hindi ko rin alam. Natatakot
Hoy! Hoy! Di ba sinabi ko sa'yo? Dahan-dahan ang pagpunas. Magagasgas. Tanga ka pa? Antigo yan. Antigo. Mahal. Kahit buhay mo pa ang isang lang mo sa akin, hindi pa rin sapat na pambayad sa Santo Entero. Hindi! Gunggong ka talaga! Di ka marunong mag-ingat! Tanga! Magandang umaga din po. Presko! Tatanga-tanga talaga! Pao, bakit? Wala po, Father. Anong wala? Ang lakas ng sigaw mo, wala? Halika, maupo ka muna. Father, imahinasyon ko lang po yan eh. Kasi po, Sa tingin ko may bumabagabag sa iyo eh. kasi po, Father, itong mga nakarang araw, may mga bagay-bagay po akong nakikita. Hindi ko po alam kung totoo o imahinasyon ko lang. Nakikita ko lang po ng ilang saglit, tapos biglang nawawala na. Tapos biglang parang panaginip, pero hindi eh. Kung ano-ano na lang pumapasok sa utak ko na nakakatakot. At saka dumadalas na po. Halos gabi-gabi. Hindi kaya, Father, nasisiraan na ako ng bait? Tapatin mo nga ako, Pao. Ano po yun, Father? Ikaw ba'y nagsasyabu? Father naman. Binibiro lang kita. Alam ko naman mabait kang bata. Una sa lahat, Pao, natitiyak ko, hindi ka nasisiraan ng bait. Secondly, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na totoong may mga nakikita ka na hindi mo maipaliwanag. Salamat po, Father. Pero, bakit po nangyayari lahat ng ito? At saka, bakit nakikita ko lahat na nakikita ko? Alam mo, Pao, may mga bagay na hindi lubos na maunawaan ng tao. Kahit naman ang mga scientists, hindi kayang ipaliwanag ang lahat ng bagay. Kung maaari lang akong magbigay ng kasagutan para matahimik na ang puso mo. Kaya lang kahit ako, walang paliwanag sa nangyayari sa iyo. Kung minsan pinakamabuting pabayaan na lang ang mga misteryong ganyan. Huwag ka mag-alala. Lagi kang tumawag sa Panginoon. Sinisiguro ko sa iyo, maliliwanagan ka rin at mawawala yang mga pangitain mong yan. Hay nako, Pao, ang bilis mong lumaki. Sayang, wala nang itay mo si Alberto. Pero natutuwa ako dahil tinutuloy mong panata niyang tumulong sa simbahan kahit na sa simpleng paraan lang kagaya ng paglinis-linis ng mga gamit dito. Pero sigurado ako, pinapanood ka niya ngayon at natutuwa siya. Huwag ka mabahala. Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Inaalagaan ng simbahan ang kanyang mga anak.
Salamat po, Father. Yan si Dr. Reliquia, taga National Museum sa Maynila. Nagre-research dito. Nanggaling na dito ang grupo nila, 5 taon nang nakakalipas. Meron silang natuklasan na lagusan sa ilalim ng simbahan. Siya na lang ang nagka-interes na bumalik. Naniniwala siya ng simbahang ito ay bahagi ng isang mas malaki at mas lumang gusali. Siguro, mas luma pa raw kaysa sa mga gusali ng... Father Tulon, Father! May mga tao nagkakagulo doon sa lumang manukan. May natagpuan po silang 2 babae doon. Naghihingulo pa po. Tawag kayo ni Kapitan. Pau, dali! Kunin mo mga gamit ko. Sumunod ka sa akin. Dito po. Dito, Father. Father, ang huling sinabi niya, sinalakay daw sila ng manananggal. Silang dalawa ni Celia. Pagdating ko'y patay na si Celia. Iniwan ko sa loob sa may kulungan ng mga manok. Para kako pagdating ng mga pulis, ma-examine ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Pau, Tabi! Tabi kayo! Tabi! Tabi kayo dyan! Kapitan, ano ba nangyari dito? Ito, biktima raw ng manananggal. Uy! Pinapatawag ka ni Father Tulon. Hinahanap ka. Sige, Sige nga, gamitin mo agreement mo sa amin. Ano? Lapo. Ha? Wala! Anong klaseng agimat yan? Baka kuhan pare. Saan na napulot ng tatay mo? Sinabi lang sa'yong agimat eh. Naniwala ka agad? Ang agimat, para lang ikaw yan eh. Supot! 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 Tara na, mahaw pa tayo. Baka mahaw pa tayo topok niyan. Babay, support! Armon! Porgy! Atoy! Di niyo ba ako titigilan? Sumusobra na kayo eh!
Father, gaya ng nasabi ko na sa inyo, may nakita kaming cavern sa ilalim ng simbahang ito na sa aking paningin, noong unang panahon, siguro kararating pa lang ng mga Kastila, merong gusaling nakatayo sa ilalim ng simbahang ito. Na simbahan din, kasi merong altar na circa 17th century. Simbahan, underground altar. Kung ganon, talagang dapat kong makita ang mga sinasabi mong yan. Alam nyo, I hope you don't insist on going down there, Father. Kasi alam mo, Father, yung mga biga, medyo marupok na. Anytime pwede mag-collapse yung structure, Father. At ang isa pa, Father, nung nasa ilalim ako, sa maniwala kayo sa hindi, may naramdaman akong isang hindi kanais-nais na lakas. Hindi ko ma-explain. Isang energy, Father. Napakalakas na energy. Malakas na energy? Yes, Father. But, is it evil? May naramdaman ka bang masama sa lakas na yun? Father, wala na sa feel ko yan. Alam mo, if it's evil or not evil, labas na ako dyan, Father. I am a man of science. Yung mga bagay na hindi ko kayang patunayan, hindi ko na lang pinaniniwalaan. Yes. Naintindihan ko ang katayuan mo. Ang nakita mo at ang umatake sa iyo ay isang bagat. Bagat? Nung unang panahon, kapag ka ikay nakakita ng bagat, ang ibig sabihin ay may aswang na malapit sa kinaroroonan mo. Kadalas ay hindi sila nananalakay ng tao. Pero, ibang-iba na ngayon. Ibang-iba na. Ang bagat ay pumapatay na ng tao. Napakasama ng pangyayari. May madilim na malignong bumabalot sa ating mundo. Ito'y patunay. Kung ganun, bakit ako nabuhay? Anak ng patuka sa manok. Malay mo, yung agimat mo, yan ang nagligtas sa iyo. Wala naman ako sinabing imposible eh. Pero tingnan mo naman, kay Armon pa lang, hindi na umubra tong agimat ko. Sa bagat pa kaya? Sa bagay, ako man hindi rin nakasisiguro. Ang nasisiguro ko lang, kailangan mo nang matutunan kung papaanong magkakaroon ng kapangyarihan ang agimat na yan. Pero, saan ko po matututunan? Saka, paano? Secret! Mang Enteng naman, oh. Sige na nga. Sa tingin ko'y napapanahon na para dalawin mo ang matandang ermitanyo. Pao, mag-aalmusal na tayo, anak. Mahuli ka sa eskwela. Pao! Nay, aakit po ako sa kabundukan ng San Roque upang hanapin ang matandang ermitanyo. Dahil may nakapagsabi sa akin na siya ang nakakaalam kung paano magkakaroon ng bisa ang agimat na pamananintay. Alam ko pong bata pa ako at walang sapat na kakayahan at lakas. Subalit lubos po ako mababahala. Maaaring ang pagtuklas sa aking agimat ay makakatulong sa mga kaguluhan nito. Gagawin ko po ito para sa ikatatahimik ng bayan at sa ikabubuti ng bawat isa. Huwag po kayong mag-alala. Babalik agad ako.
Ang baho mo! Maligo ka nga! Pare, paano maliligo yan? Eh, takot sa tubig yan! Oo nga! Ano? Oh, ha? O, tamo, pare. Arabo! Arabo! Hoy, tama na yan! Hoy, Sumusobra na kayo eh. Nakita nyo na ngang may sakit yung matanda. Binababoy nyo pa. Tama na yan! Hindi ba kayo naawa sa kanya? Hoy, bata! Siguro pinanganak kang pakilamero. Anong kinalaman mo dito? Umalis ka na. Gusto mong gawin kitang pangit katulad ng taong ito? ikaw ba'y interesado sa matandang kay Tonging ito? Liga! Liga! Magsama kayo! Wala ka naman mapapala dyan kundi galis at ketong! Ang baho mo! Ayos! Maraming salamat, Amang. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Salamat sa klona mo. Meron ka bang tubig o makakain? Nauuhaw at nagugutom na ako. Opo. Meron po. Ito po. Tubig ho. Wala na yata natira sa'yo, Amang. Okay lang po yun. Mas kailangan niyo po niyan. Maraming salamat ulit sa'yo, Amang. Ang mga may mabuting kalooban ay pinagpapala. Gusto mo? Masarap to. Sige na. Ang wago mo? Ano pangalan mo? Pau. Ako si Maria. Gusto ka lang sa akin. Magiging maligaya ka dito. Eh, may mga bagay na, ang ibig kong sabihin, may mga bagay na dapat akong gawin. Kaya, hindi maaari. At saka, hindi ako pwede magtagal dito. Maganda nga dito. Masarap. Pero, pasensya ka na. Alam mo bang kapag tinalikuran mo ako at iniwan ngayon, hindi na ako makikita. Magpakailan pa man. Sa akin ka na lang. Magiging maligaya ka dito habang buhay. Gusto ko sana. Kaya lang, may mahalagang bagay ako na dapat gawin. At saka yun yung dahilan kung bakit ako naglalakbay ngayon dito. Paalam. Pao, sandali lang. Isa ka magiging na lalaki. Tanggapin mo ito. Kahit na kailan hindi mananatawag ka kaya, magiging magaan ang puso ng sinumungin at ganyan. At ang kanyang mga pasanin sa buhay ay mapapawi. Dapat lamang na mapasayo yan. Maraming salamat. Paalam.
balikat ng kabundukan sa labas ng San Roque. Meron doon isang matandang ermitanyo. Doon sa may gilid ng talon. Doon mo siya makikita. Magpakasakali ka, baka matulungan ka ng matandang ermitanyo. Tuloy ka, iho. Magandang umaga po. Ang pinunta mo rito ay tungkol sa agimat mo. Hindi po. May agimat na po ko. Alam ko yan, pero hindi mo alam kung paano gamitin. Paano niyo po nalaman? Alam ko. Sapagkat galing sa akin yan. Pero kulang pa yan. Kilala ko ang lalaking pinagbigyan ko niyan. At yan ang ama mo. Pero nung ginawa ko yan para sa kanya ay bata pa siya. Iho, handa ka ba sa 3 pagsubok? 3 po? Ang pagsubok ng pakikiramay, ang pagsubok ng karunungan, at ang pagsubok ng katapangan para magkaroon ng bisa ang nakuha mong agimat. Mawalang galang na po. Pero, paano po ako dadaan sa mga pagsubok na yon? Nung tinulungan mo ang matandang kitungin, yun ang unang pagsubok. At yung magandang dalagita na halos napaibig ka, siya ay si Maria Makiling, isang engkantada. Ginamit mo ang karunungan mo, hindi ka sumama sa kanya. Kung sumama ka sa kanya, hindi ka na sana nakarating dito. Isa na lang na pagsubok ang kulang sa'yo. At yan ang pagsubok ng iyong katapangan. Kumain ka. Alam kong gutom na gutom ka. Sige. Pagkatapos mo kumain, bumalik ka doon sa gilid ng talon. Makakakita ka ng isang punong saging na may bungang puso. Tapatan mo yung puso. May babagsak na bato. Saluhin mo ang batong yun sa pamamagitan ng iyong bibig. Huwag mong iluluwa. At mayroong taong lalabas na pilit aagawin ang medalyong nakasabit sa iyong dibdib. Maglalabang kayo. Kapag nakayanan mo ang inyong labanan, magiging sa'yo na ang bato habang buhay. At yan ang anting-anting ni Lolo. Ikaw? Bakit? Sigurado ka bang kaya mo ipagtanggol ang agimat mong yan? Oo naman. Subukan natin. Akin yan eh! Nagawin mo! Gusto mo talaga akong subukan, ha? Akin na nga eh! Akin na ang iwan ko!
Dito ba hinahanap mo? Oo! Hmm? Baba mo ako! Ay, baba mo ako! Ano? Akala mo hindi kita lalabanan, ano? Akin ang agimat ko! Panalo ka. Sa'yo na ang agimat. Sino ka ba? Hindi mo ako nakikilala. Ako ikaw. Ako ang pinakamalakas mong bahagi. Ako ang iyong kapangyarihan. Masyado nang matagal ang takot mo sa iyong sarili. Pero ngayon, hindi na. Sa tuwing nasa panganib ka, tandaan mo, darating ako. Ako ang iyong lakas. Eto, tingnan mo to. Tingnan mo. O ano? Naniwala ka na? Kaninong daliri ang nakatutok sa mata mo? Di ba sa'yo? Ngayon, naintindihan mo. Ako, ikaw. Tandaan mo. Ako, ikaw. Ito ang nawawalang bahagi ng iyong medalyon. Kunin mo. Kayo na lang po maglagay. Hindi maaari. Huwag mong pahihipo ang agimat mo kahit kanino. Ikaw lamang ang maaaring umipo niyan kung hindi mawawala ng bisa at kapangyarihan. Matagal ka nang hindi ka pa rito. Kulang ang pagkain inaalay mo. Kailangan ka ng sustansya. Ayoko na! Ayoko na! Hindi na tama! Hindi ko na kaya! Hindi maaari yan. Mula ngayon, ay alipin kita. Susundin mo ang lahat ng nais ko. Gagawin mo ang lahat ng nais ko. Tigilan mo lang ito! Gagawin ko lahat ng gusto.
Alalang-alala ako sa'yo. Mabutit nandito ka na sa awa ng Diyos. Hindi niyo man lang po ba ako tatanungin kung saan po ako nagpunta? Kasi alam ko na kaya ka pumanhik sa kabundukan ay para sa agimat mo. Alam niyo pala. Sige nga. Sabihin mo sa akin kung anong natutunan mo doon. Tungkol sa iyong sarili. Ang ginagawa ng agimat, inilalabas nito ang kakayahan at lakas. Nakaya ko rin pala maging matibay at matapang. At kayang-kaya ko din pala maging mabilis at maliksi. At lahat pala ng kapangyarihang yan ay nandirito sa akin. Nasa loob ko. Pero huwag mong kalilimutang bata ka pa, anak. Magkikinsi ka lang. Huwag mong papasanin ang problema ng buong mundo. Kapag sinubukan mong akuin ang problema ng buong mundo, hindi magiging kapuri-puri yon. Palatandaan yon ng pagmamalaki, ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Huwag ka sana maging ganon. Ayokong maging ganong tao ka. Kaya mo ba yun, Pao? Ipinapangako ko po sa inyo yan, Inay, na hindi po ako magiging ganon. Kailanman. At iingatan ko din po na hindi ako magiging mayabang at mapagmataas. Huwag po kayo mag-alala, Inay. Ano ka ba naman, Pao? Naiintindihan ko kung ayaw mong sabihin sa akin ang totoo. Pero sana naman naiintindihan mo rin na nag-aalala ko para sa'yo. Ang dami-dami ng kababalaghang nangyayari dito sa atin. Ang dami-dami ng napapatay nung manananggal. Marami nang nawawala at hindi alam kung saan napunta. Jaira, pupunta kami sa library. Tatapusin namin yung report natin sa science. Kasi deadline na natin sa Friday, di ba? Sasama ka ba sa amin? Mauna na muna kayo. Kasi may pinag-uusapan lang kami ni Pao eh. Uy, seryoso na ba yan? Kayo o sige, bye-bye. Bye-bye. Alam mo, Zaira, may kutob akong... Tara, punta tayo kay na Aling Virgie. Aling Virgie na naglalako ng longganisa? Pupuntahan natin ngayon mismo? Ngayon mismo. Tara. Malapit na. Kailangan niya. Magandang araw po. Pwede po bang makabili ng longganisa? Ilan? Isang dosena po. Labing dalawa. Alam ko kung ilan ang isang dosena. Pwede mo akong tulungan. Ipasok ang balde ng tubig sa loob ng bahay. Opo. Ilalagay ito? Diyan lang sa itaas ng lababo.
po pala yung bayad. Salamat po. Masyado kang pakialamero. Delikado ang pakialamero. Alam mo ba yon, ha? Huwag kang makialam sa mga bagay na walang kinalaman sa'yo. Naiintindihan mo ba yon? Wala kang nalalaman. Kapag nagpatuloy ka, ikaw rin ang masasaktan.
Kapitan, Kapitan! Oh, bakit, Pao? Alam ko po kung saan matatagpuan ng manananggal. Si Pao. Pal talaga. Sigurado ka? Alam ko po kung nasaan ng manananggal. Patawa to eh. Eto na naman itong sirahulong to. Di ba agimat na palpak? Naniniwala ba kayo sirahulong ito? Ito yung taong baliw na yan, naniniwala sa kanyang agimat eh. Na pinagsususpetsyahan ng lahat na siyang may kagagawa ng paninira ng gamit sa eskwelahan. Oo! Di niyo ba alam? May sahid na yan eh. Binibilog lang ulo natin yan. Kapitan, Kapitan. Oh. May nakapagsabi po na dumatatagpo ng manananggal sa may lumang manukan. Ha? Ganun ba? Opo, Kapitan. Mga kasama! Tayo na sa lumang manukan!
Nagkakamali ka! Nagsisimula pa lang. Tawagan mo! Kita nyo na? Di ba sabi ko sa inyo, alam ko kung saan naroon yung manananggal? Eto siya, oh. Di ba sabi ko sa inyo kanina, alam ko kung nasaan? Pero may naniwala ba sa inyo? Wala. Ni isa walang naniwala. O, kita nyo ngayon. Sino nakapatay sa manananggal? Ako. Ako lang mag-isa. Kasi walang naniniwala sa inyo. Ayan siya. Wala nang hininga. Wala na kayong dapat ikatakot pa. Nagyayabang na naman, pare! Ulusyon na! Yes! Yes! Sabi ko na nga ba, kaya ko eh. Kayang-kaya ko yan! Yes! Yes! Ang yabang mo. Puro ka yabang. Sa tingin mo, Pao, para saan kaya yung kapangyarihang ibinigay sa iyo ng agimat? Para ba maipagmalaki mo? Para ba yung maipagyabang mo sa mga kababaryo mo? Hindi tama yung ginagawa mo. Mali ang ginagawa mo, Pao. Totoo, sabihin na natin. Ikaw ang nakapatay doon sa manananggal. Ay, no ngayon? Eh bakit? Totoo naman yung sinasabi ko eh. Eh kung ayaw nila maniwala sa akin, di wag. Problema na nila yun. Sumasagot ka pa. Sa tingin mo kaya, Pao, sino ang sumisira sa sarili mo? Sino? Sino? At sino kaya ang nananakit sa'yo? At kaninong kamay itong pumipingot sa'yo? Sa iyong mga kamay ito, Pao. Sa ginagawa mo, sinasaktan mo ang sarili mo. Okay, tama na, nakakapikot ka na eh. Yun. Tama ka. Nakakapikot. Nakakapikot talaga yung ginagawa mo, Pao. Usap-usapan ng lahat na hambog ka na raw. Masyado na raw napakalaki ng ulo mo. At ipinagpipilitan mo pa raw na napatay mo ang manananggal. Nay,
Totoo naman po na napatay kay Manananggal eh. Oo nga, anak. Pero hindi mo nakikita ang tunay na problema. Dahil sa bago mong lakas, nagiging mapagmataas ka. Hindi naman yun dapat ang maging silbi ng agimat, hindi ba? Anak, hindi dapat ipinagmamalaki ang biyayang bigay ng Diyos. Regalo yun. Ang maaari nating ipagkapuri, anak, alam mo kung ano, kung paano natin gagamitin yun. Alam ko naman naiintindihan mo ko eh. Hindi ba nangako ka sa akin? Ang sabi mo, hindi ka magbabago. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo. Nagbago ka. Abay, kung alam ko lang na magiging ganyan ka eh, ayoko na nung agimat na yon. Ang gusto ko, anak, yung dating mabait na Pao. Anak, lagi mong aalalahanin na mayroon pang mas makapangyarihan kesa sa atin. Sapat na na ginagawa natin kung anong kaya natin gawin. Hindi ka kailangan magpakabayani, anak. Gawin mo lang kung anong pinakamabuting kaya mo. Yun lang. Sapat na sa akin yun. Pao? Ikaw nga ba talaga? Ikaw nga ba talaga ang pumatay sa Manananggal? Totoo ba yun? Eh, sino pa nga ba gagawa nun kundi ako? Eh, ayaw naman nila maniwala sa akin eh. Kala ko nga mahihirapan ako sa pagpatay sa Manananggal, hindi naman pala. Mabuti na lang pala patay na yung Manananggal. Kasi ano? Kasi Pao, nitong mga nakaraang araw, may sunod ng sunod sa akin eh. At kutub ko, siya yung Manananggal. Kaya mabuti na lang pala, patay na siya. Wala na akong dapat katakutan pa. Alam mo, dapat mag-ingat tayo dyan. Bakit naman? Eh, masama kutub ko dyan eh. Mukhang hindi gagawa ng mabuti. Pero sa ngayon, wala pa akong katibayan. Basta, ingat lang tayo. Alam mo, Jaira, sa tingin ko, mauna ka na muna. Hindi kita masasabay ngayon eh. Kasi, hindi pa akong gawain dito. Tara. Alam ko, nararamdaman ko, may gustong matlalan sa aking kamaglanan. May mahal lang. Hanapin siya kung sino man siya. Nararamdaman kong napakalakas ng pwersang tumuon sa akin. Kailangan na akong magawa. Bumalik ang ganap ang dati kong kapangyarihan at anyo. Malapit na. Isang bagay na lang ang kulang para matibos ang aking pagbabagong anyo. At alam mo kung ano yun.
Good morning, class. Good morning, ma'am! I gave an assignment yesterday. So let's see kung lahat kayo nag-aral at gumawa ng inyong assignment. But before that, magro-roll call muna ako. Paula Abad. Ma'am? Aryu Entero. Present, ma'am. Francis Gabriel. Present, ma'am. Jaira Gonzalez. Jaira Gonzalez. Ma'am, absent po. Basta, ako bahala. Pare yun o. Ayun na pala eh. Umupakan ko yan. Hoy! Hoy, Agimat! Saan mo dinala si Jaira? Hindi kaya pinakain mo siya dyan sa agimat mo? Hoy, Armon. Alam mo, dati takot ako sa'yo eh. Pero ngayon, hindi na. Kasi alam mo kung bakit? Ah? Aksaya ka lang ng panahon. Kung hindi ang agimat mo kumain kay Jaira, baka ikaw naman ang kumain sa kanya. Ano ba? Tama na! Tigilan niyo na yan! Tama na! Ano ba? Porgy! Porgy, Ano? Sige, sige! Tama na! Ikaw! Tama na, please! Tama na, please! Atoy! Tama na! Clarita! Clarita! Kapitan, magandang gabi ho. Clarita, si Pao. Nawawala si Jaira. At siya ang muling nakitang kasama. Pao? Pao, anak, halika nga muna dito sandali. Bakit ho? Hindi raw umuwi si Jaira kagabi. At ikaw daw ang huling kasama kahapon. Opo, pero mas nauna siyang umalis sa akin eh. Pagkatapos nun, hindi ko na siya nakita. Clarita, pilitin mo si Pao na sabihin kung nasa si Jaira. Yung manananggal nga, alam niya kung saan makikita eh. Tiyak, alam din niya kung nasa si Jaira. Parang awa mo na, Pao. Sabihin mo kung nasa ng anak ko. Ilabos mo na, kundi pakukulong kita. Kakasuhan kita ng kidnapping. Clarita, nakikiusap kami. Alam namin may kinalaman si Pao sa mga nangyayari dito. Anak, may alam ka. Sabihin mo na lang, anak. Sige na. Oo nga. Ilabas mo na anak ko. Ilabas mo na. Ilabas mo na anak ko. At sandali lang, anak. Sabihin mo na kung may alam ka, anak. Pao! 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 Tayo na! Sundan natin si Pao! Kapitan! Sandali, walang alaman ako. Kapitan! Kapitan, walang alam ang anak ko! Kapitan, walang kasalanan ng anak ko, Kapitan! Nag-aalala talaga ako. Asan kaya si Jaira? Tinatanong mo sa akin. Eh, hindi naman ako manghuhula. Bakit kaya hindi mo itanong sa bahagi mong maliksi at mabilis mag-isip? Oo nga, ano? Si Pao Pao. Akala ko hindi mo na ako tatawagin eh. Yeah. Naalala mo ba yung sinabi ng imbalsamadong Halimo sa Nicho? Na may kailangan pa siya bago manumbalik ang tunay niyang lakas. Diba sa comics, kapag kailangan ng sakripisyo, lagi na lang. Ang isinasakripisyo ay isang batang babaeng inosente. Kung ganun, kinuha si Jaira ng mga bagat upang ialay sa reyna nila. Kita mo na. Ang bilis mag-isip ni Pau Pau, di ba? O nga, ano? Pero teka, saan siya dinala? Ang masasabi ko, kung saan ang kuta ng mga bagat, nandun din si Jaira. Pero, saan yung kuta nila? Teka nga, mabilis lang akong mag-isip ha. Hindi ako manghuhula, no? Yung huling tanong mo, hindi ko alam. Sorry. Pero, maalala ko, nung huli kong makalaban ng bagat, tandang-tanda akong amoy nila eh. Amoy putok? Hindi ako nakikipagpiro sa'yo, ha?
Tandang-tanda ko eh, amoy. Kamatayan. Kamatayan? Simenteryo! Dalawa ang ipinadukot ko para ialay sa Reyna. Kailangang mabuo na siya sa lalong madaling panahon. Yang isang yan ay pinadukot ko dahil sa kaibigan niyang pakialamero. Ano gagawin mo? Halika! Sumama ka sa akin! Ano ba? Halika! Chaya! Huwag ka nang lumaban! Bitawan mo na kasi ako! Walang tutulong sa'yo! Tulungan niyo ako, Chaya! Halika! Halika na! Ka na kasing lumaban! Halika! Huwag ka na kasing pumalag! Halika na! Halika, sabi! Magaling na turing niya. Magaling. Subalit, di ba rin ganap ang aking kaanyuan? Siya po ang kasagutan.
O ngayon, di mas matangkad na ako sa'yo. Papalag pa.
Buhay ka pa. Tibay mo, ha? O, no, Pao? Hindi mo akalaing kaya mo, no? Kaya ko. Iba nga lang talaga pag nandiyan kayong dalawa. Dahil hirap na kayo. Sasabihin ko sana na matulog na kayong dalawa eh. Eh, kayang-kaya ko naman mag-isa eh. Siyempre, iba na talaga pag may agimat ka, no? Kasi kaya mo talunin kahit na sino. Oh, umira lang naman yung kayabangan mo. Hindi pinagyayabang ang agimat. Ginagamit lamang ang kapangyarihang ito kung kinakailangan. Ito ang tandaan mo, Pao. Sa kalagitnaan ng kasamaan, ang kadakilaan at kalinisan ng puso ng tao ang tunay na agimat. Zaira, Bakit ako dito? ang mahalaga, ligtas ka na sa kampo ng kadiliman. Salamat. Kundi sa tapang at galing ng... Sorry. Ano yun? Wala yun. Alam mo, may nakita akong malaking lalaki eh. Kamukha mo nga siya eh. Ang pogi niya at saka ang tapang niya. Panaginip mo lang yun. Hindi. Siguradong sigurado talaga ako. Ang hirap naman sa'yo. Alam mo, nandito naman ako. Maghahanap ka pa ng iba. Tara na nga! Siguradong sigurado nga ako eh. Tapos naramdaman ko pa nga na binuhat niya ako. Hindi pwede mangyari yun. Panaginip mo lang yun. Maniwala ka sa akin, Pao. Totoo nga, binuhat niya ako. Huwag mo na intindihin yun. Guni-guni mo lang yun. Tulog ka kasi ng tulog. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, I love you.